Good morning mga brothers sa ating gawain bilang isang automotive mechanic. Ito, meron naman tayong gagawin kung paano maglinis ng brake pad at kung paano ang pagbaklas at pagbabalik dito. Panoorin natin mga kuya at brother. Umpisahan natin ang mga tools natin na gagamitin para alam ng mga gagawa. Unang-una, automatic ratchet 14mm 14mm socket lens at tie rings na ginagamit sa pambaklas sa gulong. At saka isang martilyo at isang steel brass at isang brass ng ano na kailangan natin gamitin. Kung kinakailangan, kukuha pa tayo ng isang 14. Saglit lang. Ayan. Ito 14mm back wrench. Umpisa natin magbaklas. Pero bago tayo magbaklas, mag-ano muna tayo, magluwag bago lagyan ng gagamitin sa pagbaklas. Jack, screw, flat screw, socket wrench with 14mm, steel brass, brush ng pintura panglinis 14 combination millimeter, automatic pull and down na para sa jack, socket pangbaklas ng tie wrench, at may tubo na rin para pang pwersa sa pagbaklas ng gulong. 280 liha. Isa natin mga brothers para malaman natin. Sinang gulong, jack naman. Tumagal tayo ng bahagya mga kuya brothers dahil nagkalso tayo sa gulong para hindi tumakbo. Ating
natin bago natin gawin. Pag ganito ang bolt nyo, 17mm. So, umpisa na natin ng jack. Matagalan na lang mag ano, taas. Pero sigurado alam nyo na ito. Itong pagbabaklas lang ang kunti rin yan. Paano maglinis at paano ito linisan. Hindi lang odometer bago linisan ang brake pad. Ayan. Hanggang natin mga kuya, brothers. Umpisa na natin. Siguro nyo lang mga brothers na may kalso para hindi tumakbo yung sasakyan. Pag nagbabaklas kayo ng mga gulong, mahirap na mataganan. Ayan, natanggalan natin.
gulong. At i-sure ball natin ang gulong ay nakalagay sa isang bagay na hindi tulong sa atin. Yung bulgay. Hindi matutusok ang ating gulong. Instruction ito para sa paglilinis ng brake pad. Ang puhunan natin dito ay 14mm saset. Lalagyan natin sa reverse. At ang unang mong babaklasin kung maglilinis ka, hindi dito sa taas, huwag dito. Ang babaklasin nyo dito sa ibaba. Pag binaklas nyo to, itong pangangat, sungkitin nyo nito para umangat yung caliper. At ang purpose naman ito, dahil alam mo mahigpit to, may itong markas, lalay lang para hindi siya mabalik. Ayan na yan, tapos maalwag na. mm socket wrench gagamitin. Huwag kayong gagamit ng hindi socket wrench para hindi siya mabilog yung ulo. Sana yung ano, ito na ngayon, tuklapin nyo dito. Ayan, pag ano nyo yan, iangat nyo gano'n. Pag naangat nyo ng ganito, ilahin nyo to, tandaan nyo yung clip. Kung ano tinanggal nyo, yun din ang balik. Baka mamaya pagbalik nyo ay magbaliktad, kaya magkapalit yung sa outer at saka outside, inside at saka outside, magkapalit ng brake pad. So lang yan, tandaan nyo. So nakikita nyo, pinakalawang siya. So ang purpose nito naman, steel brass. Babrasin nyo siya. Pag nabrush nyo siyang ganyan, malinis na siya. Babrasin nyo rin ito, pinalalaparan yan para maganda yung lapat. Kaya ang purpose ito is steel brass. Purpose naman ito, then may steel brass, type brass din na para matanggal lahat. Hinahin natin ito sa outer area. Hindi na yun sa loob. Yan, may mga madumi. Pag malinis na, pasandahan yung malinis dito. Ngayon, itong purpose nito, dahil flat screw, pag madumi itong linya nito, itong brake pad, aalisin nyo yan. Malinis to kasi pinipimis ko to palagi. So malinis. Pag napuno ito, hindi nyo ito nilinisan, itong rotor disc nyo magkakaroon ng kanal-kanal, magkakaroon ng guhit-guhit. Ito ang kailangan linisin, yung pinakahiwa sa gitna. At pagka pudpudnatan, malapit na siyang mawala yung pinangkanal na to, palitan nyo na ang brake pad. Pero nyan, pag binalik nyo, nakita nyo itong clip na to, ang pinakailangan, ganun din. So ibabalik na natin siya.
So, puro tagilid mo ibalik. Tagilid. Tapos, gagawin dito. Ayan. Tagilid. Ayan o. Ayan nyo. Tagilid nyo ibabalik. Tapos, ipihitin yung pag ganon. Pag naipasok nyo na. Tapos, sabay tulak. Good na yan. Yung sa kabila naman, tatanggalin nyo lang din. Hila lang. Hila-hila yan. Brasin nyo na rin. So, malinis sa kabila. Walang kalawang. So, ganun din. Padaanan nyo rito ng flat screw. Matanggal yung dumi na iyo. Mayroong konti. Tapos, punasan nyo. So, din. Brush din sa likod. Pag nabrush sa likod, brush na yung pintura. Kasi na yun. After nun, halata mo yung kinalalagyan ng caliper. May bakat. Yan o, may marka. Yan din ang doon sa loob. Baka mamaya ito yung nandito sa labas. Kasi parehas din ang mukha niyan. Kaya lang ang tayo nito, ganon, baliktad. Kaya kinakailangan yung marka niyan, doon sa loob yan na may kinalagyan ng caliper. At tandaan nyo rin na yung clip niya nasa ibabaw palagi. Balikan na natin. Balik na natin mga brother kung paano naman to ibalik tong caliper, kasi minsan hindi mo na mahirap na ibalik pag nabuksan na to kasi umaabante itong piston. So may technique dyan. Ito technique pag nahirapan kayo magbalik itong caliper piston, susot nyo lang ito. Pag sinot nyo ganyan, babanggayan dito sa pinaka angkla ng caliper. Ipatayo nyo ganon, gilagid na dulo dito. Yun, tapos i-push nyo siya. Yan. Push nyo siya dahan-dahan. Babaon yan, huwag nyo nang biglayin, alalay lang ang pag-push. Para hindi masugatan yung piston at yung goma nito na nakatakip. Pagkatapos na yan, kasigahan nyo ng brush para naman tuminis yung piston natin. Brushin na rin. Gabok. Ganyan ang paglilinis ng caliper piston. At pag nililinis to mula sa pagkabili sa kasa, makatakbo ka ng 25,000 odometer. Linis to. Depende sa sitwasyon. Kung madalas mong binabaha, mas maaga ang linis nito. Yung brake pad. Pero kung hindi ka naman madalas dumadaan sa baha at tuyo lagi dinadaanan mo, yun 25,000 odometer, linisin mo. Pero pag madalas ka dumadaan sa baha, maaaring makatampo ka lang ng mga 5,000 o every change oil mo ng langis sa makina, isabay mo na. Linisin itong caliper brake. So ibababa na natin ito. So solve na ang problema, malinis na yan. Balik na natin ang 14mm bolt. Pag nabalikan na natin, i-reset natin sa forward na to.
alam natin sure ball na hindi masisira yung ulo na bolt, hindi magbilog. Kaya kasi hindi gamitin. Alam mo nang mahigpit, kamay lang ang pagiging ito ha. Yung hihigpitan ito ng todo mababali. Higpit na yan. Yun lang. At pag bago kayo mag-pandar ng makina, dahil nilinisan nyo yung mga rotor disc o preno sa hulihan, pag start ng makina, bumbahin nyo muna yung preno hanggang sa tumigas yung pedal ng preno bago kayo umarangkata. Kasi walang preno yan. Lusog yung preno nyo. Kailangan bumbahin nyo. Nabumba nyo na matigas na, at saka kayo aabante. Pero ang pagbumba nun, pandarin nyo muna ang makina bago nyo bumbahin yung pedal ng brake para hindi naman hirap yung booster ng pedal. Yun lang mga brothers, kuya. See you next video. Sa hulihan naman tayo. Ito lang munang brake pad sa hulihan ng Guyangki. At ingat sa inyong panonood.